Hi guys! Welcome to my page. It's me again, Donsky by Heros. Bagong kaalaman ating ipapamahagi sa inyo. Ano ang tawag sa halamang ito? Ito ay Celosia argentea. Ila sa Pilipinas bilang palong manok, kadayohan o kudyapa. Tinatawag din itong feather cockscomb o silver cockscomb sa Ingles. Kabilang ito sa pamilya ng mga gulay na parang kangkong o kulitis. Mga benepisyo at gamit. Isa, bilang pagkain. Ang mga batang dahon at usbong ay nakakain, niluluto tulad ng kangkong o pechay. Mayaman ito sa bitamina A, C, iron, calcium at protina. Ang lasa ay malambot at katulad ng kangkong o spinach. Pangalawa, sa katutubong gamot, panglunas sa tiyan. Ginagamit sa pagtatae, pananakit ng tiyan, at hindi pagkatunaw ng pagkain. Pangkaraniwang karamdaman, ginagamit din sa mata, pamamaga ng katawan, at pantulong sa pagpapababa ng presyon ng dugo at asukal. Panglunas sa sugat, dinidikdik ang dahon at ipinapahid sa mga gasgas o pantal. Ayon sa ilang pag-aaral, mayroon itong antioxidant at anti-inflammatory na katangian at sinasabing nakakatulong din sa pag-iwas sa bato. Ligtas ba ito? Ano ang dapat tandaan? Sa pangkalahatan, ligtas ito kung kainin ng katamtaman at luto ng maayos. Hindi ito lason, pero mag-ingat lalo na kung may CKD, sakit sa bato o nagdi-dialysis. Ang halamang ito ay kabilang sa pamilya ng amaranth na maaaring mataas sa potassium at oxalate. Kapag mahina na ang bato, mahirap itong ilabas sa katawan. Sobrang potassium ay maaaring makasama sa puso at oxalate ay pwedeng magpabigat sa trabaho ng bato. Kumonsulta muna sa iyong doktor o dietitian bago ito isama sa pagkain. Buntis o nagpapasuso. Walang sapat na pag-aaral tungkol dito. Kaya mas mabuting huwag muna gumamit bilang gamot. Gumagamit ng gamot. Kung umiinom ka ng gamot sa presyon, asukal, o pampalabnaw ng dugo, maaaring magsama o magpalakas ng epekto ang halaman. Kaya magtanong muna sa doktor. Bihira. May ilang tao na nakakaranas ng pangangati o pantal kapag hinahawakan ang sariwang halaman. Payo, kung gagamitin bilang gulay, piliin lamang ang mga batang dahon, pakuluan muna at itapon ang pinagkuluan. Nakakatulong ito na mabawasan ang potassium at oxalate. Huwag ubusin ng marami ng sabay-sabay. Kung para sa iyong kalusugan sa bato, huwag kumuha ng sariling desisyon. Laging sundin ang payo ng iyong espesyalista. Mga koys, umabot ka na sa episode may ito, baka naman pa like and share ng ating mga videos. At pa-follow na rin para updated kayo sa mga susunod pa nating mga videos dahil ang ating mga nalalaman ay malalaman nyo rin. Maraming salamat and God bless!